Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa atin lahat, mga kaibigan, mga kabayan. Palpak ang K-12. Walang pag-aalinlangan na talaga sablay pumalpak itong K-12 na ito na program dyan sa education sector natin. Palpak sa maraming kadahilanan. Unang-una, ang mga employer natin hindi naman nag-hire basta-basta ng senior high school graduate at ang piniprepare pa rin nila yung may konting college level. So doon pa lang talaga ay sablay na. Kasi kung ikaw yung employer, ay susugal ka ba talaga doon sa high school graduate? Siyempre, ang pipiliin mo, may college level kahit pa paano. So, sablay talaga. At saka isipin mo, yung senior high school, ang katumbas na yung second year college eh. So, automatic, dagdagan ka ng 2 years, pero high school ka pa rin. So, talagang ito ay matagalan naman itong hinaing ng mga magulang, mga estudyante, kahit mga teachers. Talaga ito ay dagdag gastos. At dapat yung ating mga leaders ay nakikinig dito sa mga stakeholders, sa mga teachers, sila nag-i-implement nito eh. Sa mga estudyante, sila apektado eh, mga magulang. Diyan nakikinig sila dapat dyan eh. Huwag na masyadong itaas ang pride at panindigan pa itong K-12 dahil talaga sablay na eh. After 10 years ay talagang sablay na sablay. Dito pa lang ho sa PISA or Program International Students Assessment, yung ating mga estudyante, 15 years old, specifically, tayo po ay bagsak. Pangalawa po tayo sa Kulelet. Out of 64 countries, tayo po ay number 63 at sumusunod tayo sa I think Albania yon. Albania yung pinakakulelat, si number 64. Tayo po ay number 63. So yun po ay dapat talaga ay alisin na. Baliwala na itong K-12. I-repeal na ang batas na nagpanukala nito. Siguro ay hindi lang maamin ng mga lawmakers natin na ito ay sablay, kaya hindi nila ma-repeal. Pero dapat, ano pang hihintayin nyo? Naka 10 years na tayo. Pero sablay pa rin. At yung sinasabi nila dati, arason kasi nila dito ay global competitiveness daw eh. Eh hindi naman po lahat ay mag-a-abroad ng ating mga estudyante. At saka hindi ba mas maganda yung maigsila ang ating elementary, tapos 4th year high school lang tayo, tapos college na. Competitive tayo, mas mataas yung ating mga kakayahan na lumaban sa pandaigdigan na larangan. Isipin mo dapat mas proud nga tayo nun eh, na maiksi lang yung ating education in terms of longevity, in terms of length, ay nakakapagsabayan tayo sa ibang mundo. So, kung tayo naman magpo-focus dito sa, hindi lang yan ang problema talaga, kasi noon pa man, kahit wala pa yung K-12, ay meron na po tayong non-readers na tinatawag. Kasi ako po ay nagturo sa public school ng 10 taon at 1 taon sa private high school. Kaya ako po ay exposed dyan kahit pa paano sa ating educational system. At noong time po namin dyan nga sa Pedro Diaz High School, Muntinlupa, meron po kami dyan nakalaang mga rooms, I think 1 or 2 rooms yun nakalaan po para dun sa mga non-readers. Imagine nyo yun, nag-graduate ng grade 6 pero hindi po talaga makabasa. Kaya meron po kaming non-readers, meron kaming rooms para dyan. At para nga po gumanda ang tawag, tinawag ko po yun, tinawag namin na linguistically dehydrated. Anyway, hindi naman nakalagay sa door. Medyo ginagawa lang namin biruan ng fellow teachers. Yan na, mga linguistically dehydrated. Kasi mas maganda-ganda pakinggan nyo kaysa non-readers. So, mabalik po tayo doon. Tayo nga po ay bumagsak sa creative thinking, critical thinking, diyan sa PISA, Program International Students Assessment. So, malaki po ang papel dito ng mga English teachers kasi po, siyempre, mga pandaigdigang exam, lalo na sa reading comprehension. Basically, reading comprehension ho ito, itong creative thinking magbibigay dito ng mga problems and then pipili ng sagot ng solusyon yung estudyante na mag-e-exam. So, basically talaga dapat pukpukin ng English teachers itong mga estudyante at magkaroon sila ng mga activities na magpapataas ng analytic skills ng mga estudyante. Dapat yung ating mga subject ng medium natin ay English ay incorporate itong yung mga problems or international problems. Dapat makalikha sila ng creative thinking dyan, mga solusyon. Halimbawa, yung gera sa ibang bansa, Ukraine, Russia, sa Pilipinas, huwag na rin tayo lumayo, mga problema, mga social issues, yan. Turuan sila, i-guide sila na makapaglikha kung ano ang mga solusyon sa ating mga societal problems. So, magkakaroon tayo ng may improve yung critical thinking ng mga bata, creative thinking. Hindi yung puro
TikTok na lang ang inaatupag, nakasama rin minsan yung mga social media, minsan ay nakaka-apekto rin. So, ang isa pang nakikita natin problem dyan ay yung anyway, ito naman noon pa kahit nung wala pang K-12, may problema na itong ating mass promotion. Yun pong pikit mata na lang na ipinapasa ang mga estudyante kahit walang alam talaga. Kasi po ay ang panuntunan ng ating edukasyon dyan, kapag sumablay yung bata, yun po ang may kasalanan po niyan ay teacher. Kaya ang ginagawa ng mga teachers, pikit mata na po ang ipinapasa yan. At para sa kanyang performance rating, yun talaga ang ginagawa ng mga teachers. At pag meron naman mga national examinations, minsan yung mga proctor na teachers, lalo na mga estudyante nila ng kanilang division, ng kanilang kumbaga pinagpo-proctoran, pinagsisilbihan during the examinations, ay madalas talaga tinuturuan na kasi labanan ng mga division to eh. So yun dapat siguro solusyonan na yung mga problema, isa yan, para mapanatili ang nangyayari kasi dyan, pagka ang teacher ay naghahangad na gumanda ang kanyang performance rating, yun nga, pikit matang pinapasa na mga estudyante. Tapos sa division level, tinuturuan yung mga bata para tumaas yung para tumaas yung antas ng kanyang division para manalo, para siyang manguna. Ay yun ang hindi magandang nangyayari sa ating educational system. Alam ko po yan dahil nga po naging teacher ako sa high school for 11 years bago ako naging lawyer. So yun po, ang nakikita ko pa dyan in terms of promotion naman ng mga teachers, nakikita ko dyan, hindi masyadong tinitingnan yung seniority. Kung tinitingnan nila madalas ng pamunuan ng DepEd, particularly ng tawag dito, ng region na lang, ang tinitingnan nila ay yung mga certification na seminar. So, kawawa, nakaka-demoralize ito kasi isipin mo, halimbawa, 15 taon nang nagtuturo yung isang teacher, pero dahil kukunti yung kanya certification, kukunti yung kanya seminar na attendant, yung isa 3 years pa lang, naunahan pa siyang ma-promote, naging teacher 3 or teacher 2, naunahan pa yung 16 years na nagtuturo, naunahan pa siya noong 4 years pa lang, dahil yung 4 years napakarami certifications. So, ang suggestion ko rito para hindi ma-demoralize ang ating mga estudyante, mga teachers rather, dapat po para ma-inspire sila ay dapat pag-ukulan ng bigyan ng malaking bigat, ng malaking weight ang seniority. At least 90% po sana ilagay dyan, mas mataas ang porcento. At yung mga certification, ay hindi ganun kalaki ang percentage. Kasi talaga po nakaka-demoralize yan. Isipin mo nga naman, nagkandakuba ka na sa pagtuturo in 16 years, tapos tatalunin ka ng teacher na 3 years pa lang. Pero dahil sa may kapit, marami siyang seminar, siya ang na-promote. So yan po unfair. Dapat din po itingnan yan para ma-inspire naman yung ating mga guro. Yan ay alam na alam din natin sapagkat tayo nga ay nagturo ng 10 taon sa public high school at 1 taon naman sa private nung tayo nag-uumpisa pa lamang. So, exposed din po tayo sa ating educational system. Kaya alam ko po, ramdam ko ang problema, ramdam ko ang hinaing ng mga magulang, mga estudyante at ng mga guro mismo. Alam na alam natin yan. Siyempre, pinagdaanan natin yan eh. So, yun po lamang ang aking masasabi. Palpak po ang K-12, sablay, dapat po ito'y alisin, ibalik tayo sa dati. Yun. Nakita ko rin ang pahayag ni Senator Angara tungkol dito. Siyempre, siya ang bagong sekretary ng DepEd. At bagamat hindi ko na memorize yung sinabi niya, in essence, ang pinahihiwatig niya ay mga employer ang dapat mag-adjust, which is mali. Hindi dapat employer mag-adjust yung parang pikit matang tatanggapin kahit sino mag-apply na high school graduate, senior high school graduate. So yun ay mali. Kasi ang ilang anggulo dyan, maraming negosyo sa Pilipinas ay kapartner natin ay foreigners. So talagang tataas ang kilay niya pag nakita niyang mag-hire ang kanyang mga kasama, kapartner ng high school graduate instead of college graduate. So talagang ang bottom line dito ay tanggalin na itong K-12. Alisin na at talagang palpak, sablay after 1 decade, after 10 years. Yung sinasabi ni Congressman nakalimutan ko na yung asawa ni Sialani, ay tama rin naman yun, nabawasan yung mga subjects na hindi naman masyado nagagamit. Pero ang mahalaga ho dyan talaga, alisin itong K-12. Huwag nang magtaas ng pride yung mga mambabatas na sumuporta dito, bumuto rito. After 10 years po, palpak, sablay, ibalik natin sa dati. Sabi nga ni Bugs Bunny, if ain't broke,
Why fix it? Si Bugs Bunny nga ba nagsabi nun? Hindi ko na matandaan. Anyway, maraming salamat po sa inyong pakikinig at panonood. Mabuhay po kayo lahat. God bless you all.